or nasa linya na ho natin si Bishop Colin Bagaforo, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa naganap nga na pagtitipon kahapon. Kanina nabanggit ho ni Major Asilo, naging mapayapa po ang pagtitipon batay ho sa mata or doon po sa monitoring ng security sector. Maki-update din po tayo sa panig po mismo ng mga organizer. Kasama natin si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, ang nagsisilbing chair ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Bishop, magandang umaga humuli. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Bishop. Good morning, tagapakinig ng ating himpilan. Mapayapang umaga sa inyong lahat. Mapayapang umaga ho sa inyo, Bishop, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Okay, I understand na nandyan po kayo sa may Mindanao na, ano? Kasi nagka-early morning na biyahe po kayo kanina. Pero maki-update ho kami, kamusta po yung kabuuan po ng ating isinagawa na White Ribbon March kahapon, Bishop? Well, generally ay naging matahimik, peaceful at very orderly ang ating ginawang protest rally kahapon at yung mga expected natin ng mga participants ay dumalo naman. 90% in-expect namin yung mga different organizations na kasama sa coalition ay nandoon at as expected din namin ang target namin ay something like 10,000 at ang dumating according sa police estimate ay umaabot din sa mga 8,000 at sa 8,500, mga ganun yung estimate nila. Okay. Sa mga listeners, mga viewers po natin, itong napapanood po ninyo mga kabombo ay kuha po mismo doon sa naganap na rally. Ano? Ito kung makapansin po ninyo sa ating background para sa mga nanonood po sa atin sa 32 stations ng Bombo Radio Philippines Nationwide. Anyway, sa observation po ninyo, Bishop, sa mga naunang trillion peso march, masasabi ho bang buhay pa rin yung pong interest or yung motivasyon ng publiko para ho mapanagot yung mga opisyal, lalo ho dito sa nabunyag na flood control scandal, Bishop? Yes, based from the participating organizations at saka sa mga actual na dumalo kahapon at sa mga reaksyon sa social media, nagpapatunay lamang na iyan pa rin ang sigaw ng taong bayan, ang accountability, lalong-lalo na yung ating iskandalo sa flood control na kaya na funds, ano, at kasabay na rin diyan ay yung panawagan tungkol sa political dynasty. Kaya nga gusto pa rin natin na hindi makalimutan ng maraming sambayan natin at ang ating mga political leaders, no, importante na masagot ang katanungan ng taong bayan tungkol sa iskandalo sa flood control. Kaya buhay na buhay ang sigaw ng taong bayan na ang mga sangkot sa kurakot ay dapat litisin at dapat managot. Bombo Ever, would you follow up kay Bishop? Alright. Bishop, so far nasunod po ba naman yung mahigpit po na inilatag po ninyong panuntunan na hindi po dapat mabahira ng politika ito pong sinagawang White Ribbon March or may mga pinagbawalan po na sumama? Walang, actually yung aming imbitasyon ay para sa lahat. Ano? Lahat ng anumang kulay, pati mga politicians ay imbitado. Pero hindi sila kasama sa programa, hindi sila kasama sa entablado, hindi sila kasama sa magbibigay ng mga salita at magpahayag sa publiko ng kanilang mga agenda. Sapagkat pinili namin na ang agenda ay tungkol doon sa ating ipinaglalaban, yung flood control scandal na korupsyon, yung political dynasty, at saka yung
election reform. Ah, may mga ibang organisasyon na nagpalabas ng kanilang sariling mga statement na ayaw nilang makasama yung ibang mga organisasyon naman. Meron silang mga sariling dynamics. Pero ang official na stand ng White Ribbon Movement ay bukas para sa lahat ang ginawa nating White Ribbon March kahapon. Alright. Bishop, considering po itong kinalabasan po ng White Ribbon March kahapon, may possibility pa po ba na masundan po ito? Alam mo, pinag-uusapan kung ano ang mga susunod na mga follow-up activities para hindi mawala ang issue in the public square tungkol sa ating mga advokasya. Kaya maaring sa susunod na buwan na kung saan ay gagawa ng State of the Nation address ang ating Pangulo, somewhere around those time, baka pinag-uusapan pa, but I am not, very certain na matutuloy, pero pinag-uusapan. And lastly na lamang po siguro, Bishop, yung pakikibahagi nga po ng libo-libong Pilipino ay parang nagsilbi na rin pong mensahe ito sa Marcos administration na binabantayin pa rin po ng publiko ang flood control scandal na nabunyag na halos isang taon na pong nakalilipas. Naniniwala po ba kayo na papakinggan po ito ng Pangulo para paalalahanan po siya na isama ang issue sa kanya pong susunod na State of the Nation address? Kami ay very hopeful at puno ng pag-asa na ang ating Pangulo ay hindi bingi at nakikinig sa maraming mga nangyayari sa public square sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga sigaw ng ating mga concerned citizens, tayo na merong mga sakit sa kinabukasan ng ating bayan. At palagay ko naman ay yan ang isang dahilan kung bakit patuloy tayong umiingay sapagkat gusto natin masagutin at bigyan ng sagot at isama sa mga priority issues ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa darating na State of the Nation address. Okay. Bishop, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Panghuli lang ho siguro, sa panig ho ng Simbahang Katolika, meron ba kayong nais din pong marinig dun sa magiging State of the Nation address ni Pangulong Marcos other than dito nga ho sa flood control scandal, sir? Well, kung matatandaan ninyo ay sometime at the beginning of nitong buwan na ito, itong June, ay nagpalabas ng pastoral exhortation ng ating Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Permado ito ng ating presidente na si Archbishop Garcera. Isang special prayer, a call for conversion and national transformation. At mandatos niya na ito ay idasal sa lahat ng mga misa hanggang sa pagdating ng hanggang sa month of August hanggang September for 3 months. Kasama na dyan yung inaasahan natin na intention para sa State of the Nation address ng ating presidente na kung saan ay magiging instrumento naman ito for the conversion ng at national transformation ng ating bayan. Okay. Maliwanag ho yan. Maraming salamat po muli, Bishop, for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod na kayo po yung aming makausap. Ingat po kayo, sir. Thank you very much at pagpalain tayo ng buong magkapal ang buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Ang chairperson ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at Bishop ng Kidapawan, si Bishop Jose Colin Bagaforo, mga kabombo.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.